Yun pong the best na palakpak para kay Jesus. Okay. May mga new friends po ba tayo today? New friends? Yung mga... Ngayon lang po kayo nakarating dito sa JA1 San Jose. Anyone? Welcome. You are? Anong pangalan mo, bro? Wayne. Wayne. Aba, welcome ha. Boys, welcome nyo naman si Wayne. Welcome, Wayne. Okay. Ayan. O, si Wayne lang ang i-welcome nyo, hindi si Abby. Yung iba wini-welcome pa rin si Abby Ano naman niya? Okay. Good morning po. Pwede bang batiin mo yung katabi mo ng good morning? Okay. Narinig ko kanina dun sa announcement natin, na kung gusto nyo daw malaman yung mga details ng ating mga online services, pwede daw mag-chat sa akin, sa Facebook ko daw, o sa Facebook ni Pastora Nika. May nagpapatanong doon sa likod, ano daw ang Facebook nung nag-a-announce? Ayan. Sa susunod nga, ibigay mo na din, para alam nila kung sino ang i-chat nila regarding sa mga services. Ayan. Okay. Ayos na yan. Noong 2006 po, meron pong ipinalabas na movie na ang title ay Facing the Giants. Ayan. Masyado yatang malapit are, Francis. Yan, Facing the Giants. Wala po diyan. Ito pong movie ito ay hindi, yung parang akala nyo ay adventure action movie, ganyan na may mga giants nga. Pero po ito ay isang Christian movie na ang kwento ay merong isang Christian school na merong football team. Ayan, or American rugby. At sila po ay mahinang team, laging talo. To make the long story short, they believe in God, dinedicate nila kay Lord yung kanilang mga laro, at sila po ay nanalo. Actually, during the finals, ang kalaban po nila, ang pangalan ng team ay The Giants. Ayan. Kaya, at matindi po yung The Giants, kasi yung team pong The Giants ay 15-0 po ang standing. Samantalang ito pong team ng mga bida ay nag-start ng 0-3. Ayan. So, para po mas makarelate kayo, parang tipong laban ng STM Aya versus, alam niyo yung STM Aya? Sitio Manggahan, Barangay Aya. Ayan, matitindi po ang mga manlalaro diyan. Si Arvin, si Junel. Ayan. Matitindi ang naranasan. Okay. Parang mala Sitio Manggahan Aya versus yung Golden State Warriors. Tapos po ay dahil hindi na nga makasundo ni Green, yung mga katim niya ay nagpa-trade na siya, at ang naka-trade niya ay si Lebron. Parang ganyan ho yung laban. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, nanalo po yung team ng mga bida. So again, ang title po ng movie yun ay Facing the Giants. That's a 2006 film. Medyo matagal-tagal na. Yan. Kung gusto nyo, panoorin nyo po. Maganda po yun. Okay. Sa Bible po, meron ding Facing the Giants. Ang unang-una na po diyan ay noong yung 12 spies po na inutusan ni Moses ay pinapunta niya sa Promised Land. Doon sa kanilang, actually Promised Land na yung buong yun pero meron silang i-check na lugar. At ang sabi po ay marami raw nakatirang higante. At yun daw ay mga anak pa nitong susunod natin pag-uusapan. At sa panahon naman po ni David, alam naman natin na ang higante po doon ay si Goliath. Ayan. Sabi po sa Bible ay 8-footer. 8-footer. Kaya napakatangkad. One time nakakita po ako ng 6'3". At sabi ko ay sobrang tangkad na, parang hindi susuot doon sa pinto dyan sa likod. Yung 6'3". Imagine nyo po yung 8-footer. Kainaman na. Anyway, alam nyo ba
na bago pa po harapin ni David si Goliath, ay may mga nauna pong higante ng kanyang buhay ang kanyang unang hinarap. Kasi yung iba, ano naman po ang lesson niyan sa buhay ko ngayon? Wala naman akong kinakaharap na higante na ngayon. Ano? Pero ako'y naniniwala at na mag-a-agree kayo sa akin na malamang kagaya po ni David, may mga hinarap din po siyang Goliaths. Ano? May mga hinarap din po siyang higante bago si Goliath. At yan po ang pag-uusapan natin. At kung paanong mapapagtagumpayan ang mga ito. Ang title po ng i-share ko sa inyo ay Facing the Giants. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito na biniyayaan niyo po kami na makapag-Sunday service. Thank you so much, Lord. We pray na kung paano niyo pong pinagpala ang mga nagdaang Sunday services, gayon din naman po, i-bless niyo po ito at higit pa ang iparanas ninyo. Salamat, Lord, dahil kapag may inulit kang miracle, mas maganda yung version ng susunod. Yun ang pinakita mo sa amin sa Bible. Kaya we are expecting greater things today. Salamat, Lord. Holy Spirit, samahan niyo po kami, turuan niyo po kami. We welcome you. Lord Jesus, kayo po ang patuloy na mataas at maluwalhati sa lahat ng aming pag-uusapan. Thank you, Lord Jesus, kasi kayo po ang aming righteousness. Thank you, Lord Jesus, kasi kayo po ang nasa kalagitnaan namin as we gather sa pangalan mo. Salamat po, Ama. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. The best mong palakpak para kay Jesus. Okay. Sabi ko nga sa inyo kanina, bago pa po harapin ni David si Goliath, may mga higante na po ng buhay na una niyang hinarap. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, mga higante ng buhay. Okay, or the giants in life. Ano? Marami po. Mas familiar kasi tayo doon sa mga matataas na hinaharap natin sa buhay natin araw-araw. For example, yung mataas na patas ng platong hugasin. O kaya naman yung mataas na patas ng tubal, lagyan mo na ng star sa ibabaw para may Christmas tree na kayo. Yan yung mga higanteng naiisip or nai-imagine natin. Pero bukod po riyan, 4 na bagay po yung talagang major na nambubuli sa atin. Ano nga ba yung 4 na yon? Ang unang-una diyan ay yung delay. Everybody say delay. Delay. Yan. Sino po rito yung may hinihingi kay Lord pero ang tagal-tagal na wala pa? Diba? Yun ngang pagka nadidelay yung sahod natin, naiinis na tayo. Nalulungkot na tayo or minsan nga ay naiinip na kaya umuutang. Yeah. Pero yan po ang unang-unang nang bubuli sa atin. Alam nyo, isa sa unang hinarap ni David na higante ng kanyang buhay ay ang delay. Bakit? Imagine, ang tagal-tagal na po niyang na-anoint as king of Israel, as the next king of Israel. Pero hindi naman agad siya naging king. Actually, nung pumunta po si Prophet Samuel sa bahay ni na Jesse, yung tatay po ni David, iniharap po ni Jesse ang kanyang mga pinagmamalaking mga anak. Expecting, believing na isa sa mga yon ang magiging susunod na hari, according to Samuel. Pero alam naman natin ang story, lahat sila ay nireject ni Lord. Actually, kahit po si Samuel ay paniwalang isa sa mga matitipunong anak ni Jesse ang magiging susunod na hari. Pero na-rebuke or na-correct po siya ni Lord nang sinabi ni Lord kay Samuel na, Samuel, ikaw ay tumitingin sa panlabas na anyo, pero ako ay tumitingin sa puso. Yun. Doon pala nanggaling yun. Sabihin mo nga sa katabi mo, si Lord, tumitingin sa puso. Yun naman. Oh. Kaya si Lord dyan ha, si Lord. At to make the long story short, sabi ni Samuel, Jesse, wala daw dito sa mga anak mo eh. Meron ka pagang anak? May kasamahan pa gayan? Sabi, may isa pa. Ay, tagapag-alaga ko lang naman yun ng tupa. Ay, tawag. At baka iyon. Paano naman magiging iyon eh? Tagapag-alaga nga lang ng tupa yung. Itawagin mo. Sabi, pinatawag. Pagdating doon ni David, kinausap agad ni Lord si Samuel at sinabi, yan ang aking hinahanap. Yan ang susunod na magiging hari ng Israel. At then on then,
binuhusan ng oil ni Samuel si David bilang tanda ng anointing ni Lord, ng ikaw ang pinili, ikaw ang hinirang, ikaw ang susunod na hari. Pero, anong sumunod na eksena? Ano ang sumunod na eksena after i-anoint ni Samuel si David bilang susunod na hari ng Israel? Ito po ang sumunod na nangyari. Sinabi ni Jesse, siya, balik na doon sa iyong mga alagang tupa. Imagine, i-given na yun ng next king. Dapat yun kung sa ano-ano, royalty na. Kailangan, iba na agad dapat ang pagtrato doon. Hari na. Ganun, may isang ka na makakita. Haring ikaw ang mag-alam ng mga kambing, ikaw ang mag-alam doon ng mga hayop. Hello? Everybody say delay. Alam nyo ba, it was about 15 years bago naging king si David right after that anointing. Sabihin mo nga, 15 years. Given na ha. Pangitan na. Siya na ang pinili ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Samuel. Inanoint na siya ng oil, binuhusan na siya ng oil. Alam na. Pero bakit it took him 15 years pa bago natuloy yung pagiging hari talaga niya? Ilang taong ka na naghihintay, kapatid? 2 months po. Inip ko, no? Delay na agad. Diba? Ilang taon na? Kaya ito, nung na-remind po ako nito, ako muling nagkaroon ng pag-asa. Kasi more than 10 years na po ako nagpe-pray ng brand new car. More than 10 years na. At sabi ko, ay napakatagal na. Mukhang hindi nakakalooban ng Diyos ang brand new car. Ay siya, ban na lang. Ay di, nung na-remind ako nito, sabi ko, wala pa naman 15 years eh. Wala pang 15 years. At alam niyo ang kagandahan, sa pag-iintay, may itinuturo at iniaayos ang Diyos sa atin. Hello, sabi ko sa pag-iintay, may itinuturo at may inaayos ang Diyos sa atin. Alam niyo, ang nakita ko po, habang si David po ay nag-iintay, doon naman po binild ni Lord ang kanyang character. Kasi nga naman, medyo agresibo pa si David nung una. Imagine nyo nga naman kung si David ay naging king agad, tapos nandun pa yung kanyang pagiging aggressive. Ay di malaking problema. Pero natuto po siya ng self-control, natuto po siyang gumalang sa mga nasa position, at yun ang ginamit ni Lord, yung waiting period. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, kung pinag-iintay ka, tinuturuan at iniaayos ka pa. Diba? Kaya nga, wag maiinip. Let's trust the process. Let's trust God's timing para walang masayang. Laging may nasasayang sa nagmamadali. I remember, nung minsang ako hindi pa tuong marunong magprito ng isda, ay talagang tinutuduhan ko ang apoy, hoping na mabilis maluto. Ano nangyari? Sa halip na mapabilis, ay di, pag binaligtad mo, halos tinik na ang tira. Ay kapit lahat sa kawali eh. Ganun man sa lakas ng apoy, may nadali. Minsan kasi sa kamamadali natin, sa halip na mapabilis, nasasayang lamang. Kaya wag mong madaliin. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kung mukhang naiinip yan, wag mong madaliin. Trust the process. Make sense? Diba? Mas masarap ang barbecue yung matagal lang marination. Mas masarap yung mga binuro kapag matagal nakaburo. I don't know kung familiar kayo or fan kayo ng buro. Yung iba ata ayaw eh. Mas matagal, mas masarap, mas maganda, mas sulit. Okay? What else? Pero hindi yan applicable sa lahat. Yung pagtagal. Sa preaching, hindi. Lahat mabilis lang. Okay, ano pa? Alam niyo, isa pang kalaban ni David na hinarap bago si Goliath ay ito. Discouragement. Okay? Mapapansin niyo, puro letter D ang mga giants na yan. Delay, and then here comes discouragement. Alam niyo po, ito ang naging influence ng presence ni Goliath sa Israel during that time.
He created a climate of fear. Lumikha siya ng takot sa Israel nung panahong iyon. Kasi tuwi na lamang napapag-usapan siya, natatakot na eh. Walang makapaniwala, walang makaisip na may tatalo sa kanila kay Goliath. Lahat sila takot. Lahat sila nag-i-imagine, ewan ko baka nga yung iba, ang panaginip, si Goliath. Sa takot, lagi iniisip. Ano? Ano pa? Tuwing napapag-usapan, wala nang ibang naririnig na topic kundi si Goliath ay malakas, si Goliath ay nakakatakot. Walang tatalo kay Goliath. Question, ano ang mga naririnig at naiisip mo nitong mga nakaraang araw that leads you to discouragement? Diba? Kaya pipiliin mo ang mga papanoorin mo, babasahin mo at pakikinggan mo eh. Kasi kapag nagbasa ng mga news na negative, naku, talaga mawawalan ka ng pag-asa. Yung tipong nagpe-pray ka ng business, gusto mong mag-business, pero mababasa mo sa news, ganito, ganyan, bumagsak na lahat, bumagsak. Naku, o ikaw naman, estudyante ka, naku, bumagsak. Ano? May nakita ako nag-post pinag-pray ko naman, pero di pa rin ako pumasa. Ang isip ko naman, nag-aral ka ba? Yun laang. Aray ko. Di ba? Pipiliin mo yung mga kakausapin mo at pakikinggan mo. Baka naman na lagi mong kausap, wala nang sinabi kundi kahirap ng buhay. Oo nga, ikaw na may oo nga. Naka, wala nang pag-asa mga Pilipino tayo na mag-abroad. Sa abroad na lang tayo, sa abroad. Maniwala kayo sa akin, ang blessing ay wala sa lugar. Ang blessing ay galing kay Lord. And God can bless you kahit nasa saan ka. Amen? Ano pa? Kailangan talaga minsan ay meron kang marinig na isang boses na sumasalungat sa mga pinaniniwalaan na ng karamihan. Noong pong panahong ito, alam nyo kung ano ang pinaniniwalaan ng karamihan? Wala nang tatalo kay Goliath. 8-footer ka naman. Yung halimbawa guys sa inyo, may dumating dayo ng basketball, 8-footer, gwardya pa lang. Ano sasabihin ninyo? Ay di bigay mo na lang ang pambili riyan ng sakto. Bigay nyo na lang ang pambili ng soft drinks, gayon na rin, papakabali ka pa. Ay, sorry. Wala ko ibig sabihin. Di ba? Bigay nyo na lang ang pera ninyo diyan, gayon na din. Oh. Dahil napakahirap. Imagine ninyo naman, 8-footer. Naalala ko nung minsan kami nakatambay sa basketballan. Mga kabataan pa naman si pastor. No? Ako naman hindi na ito nagbabasketball ngayon. Hindi na rin naman naggagaling. Tambay kami doon. At di mga kunyari harang, mga manghaharang. Naks naman. Dumating ho yung player ng bayan, ng Rosario. Ako hindi naman ito malalaki. 5'9", 6'1", 6'2". Gaya. Hindi naman ito malalaki yun. Kaya lang, malalaki rin ang katawan. Saka talagang pagdating doon talagang nanakot agad. Alam nyo gangang ginawa ay pinagdadakdakan agad yung ring doon sa amin. Yuko ang ring. Yumuko ng ganyan ng bahagya. Ay di, sabi sa amin ng mga nanonood laro yan, dayo di kayo daw. Pag dayo ay nilalaroan. Sabi namin, kayo. Kayo, hindi kayong nauna, hindi, palamang na. Laro kayo, wala yung ginawa na may didakdakan Sabay nilapitan ng isang tambay, sabi, usap na ho, wala lang tayong pamalit diyan, lalo tayong hindi makakalaro, huwag nyo nang tuong pakadakdakan. Mamaya nyo na ilabas yung gigil ninyo pagka may kalaro na kayo. Anong punto? Wala lang. Hindi, meron. That time, si Goliath po, ganun din ang ginawa. He created a climate of fear. Alam nyo ba na according sa Bible, araw-araw daw, walang ginagawa si Goliath kundi magsisigaw doon sa battlefield. At ang sinasabi, sinong lalaban? Sinong matapang? Ano sagot? Ang inay. Wala. Takot na takot sila. Araw-araw ganun ang ginagawa. At nung minsan nga po, nakahilera ang mga sundalo ng Israel, nakaharap sa presensya ng mga sundalo naman ng Pilisteo,
At naroroon na naman si Goliath nagsisisigaw. At walang makatugon, walang makaharap sa kanila. And here comes David. Si David po ay pinapunta ng kanyang ama doon para mag-deliver ng pagkain sa mga kuya na sundalo. Pagdating po ni David doon, narinig niya nagsisisigaw si Goliath, nilalait ang Israel, nilalait ang hukbo ng Israel, nilalait ang Diyos ng Israel. At nung narinig po ito ni David, sabi ni David sa kanyang mga kuya, sino gaya? Ay di sinabi nila, ayan, yan si Goliath, yan ay 8-footer. Yan ay simula pa nung baby, nakikipaglaban na. Hanggang siya'y lumaki ng gayang kalaki, yan ay sanay sa labanan at walang makakatalo diyan. Alam niyo kung ano sabi ni David? Ito kasi napansin ni David kalaban na ipinupuri pa. Kalaban na ipinupuri pa. Ano nga katulad niya sa buhay natin? Problema na, pinupuri pa. Alam mo, ang laki-laki talaga ng problema ko. Parang natutuwa ka pa malaki problema mo. Hindi naman ako natutuwa, talaga lang napakahirap ng pinagdadaanan ko. Bakit ka naman masyado mong hina-highlight yon? Hindi ba mas maigi kung ang iniha-highlight mo ay kung ano naman ang katangian ng Diyos na meron ka? Sabi ng mga yan, ganyan yan, malakas yan. Alam niyo kung ano sabi ni David? Sabi ni David, ba't din yung labanan yan? Hindi naman niya sinasamahan ng Diyos. Hindi naman niya sinasamahan ng Diyos, ba't natatakot kayo diyan? Malaki. Hindi man sinasamahan ni Lord. Balik tayo doon sa kinikwento ni Pastor sa basketballan. Di may mga dayo nga. Sabi na, tinawag namin yung dalawa namin pinsan doon, na mga 5'11 at saka 6-footer din. Sabi naman niya, siguro sabihin naman ninyo, ba sina pastor pala na may mga panlaban din Panakot lang yun, di marurunong yung mga yun. Yung isa, ang alam lamang ay dumakot ng bola. Ganun lang yun, tapos ipapasa na. Hindi yun marunong mag-dribble. Yung isa naman, di laging mapula ang nguso, mapula ang ilong, mapula ang tainga. Sabi nga, laging mamula-mula ang hasang. Kaya lalong wala kang aasahan doon. Alam niyo na ibig ko sabihin, laging amoy chiko yun. Sa madaling salita, di malalaki laang nga, wala rin. Hindi, pinalaro din naman, inilabas na rin, at sayang laang din nga daw. Balik ulit tayo doon sa Israel. Alam niyo ang tingin ni David kay Goliath gayon? Malaki lang naman yan. Hindi naman niya sinasamahan ni Lord. Alam niyo, yun ay sampal doon sa mga sundalo that time. Alam niyo kung anong ibig sabihin nun? Ba't kayo natatakot? Kayo ang sinasamahan ni Lord. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ba't ka matatakot? Ikaw ang sinasamahan ni Lord. Kaya huwag kang magpapadiscourage. Kung meron man mga negatron na nakapaligid sa iyo, huwag kang magpa-discourage. Third giant po ay disapproval. Alam niyo ba, sabi ni David, kung kayo'y mga takot, ako lalaban diyan. Sabi ng mga kausap, kami nga mga sundalo na hindi pa makalaban, ikaw pa. Disapprove agad. Pumunta siya kay Haring Saul. Ano sabi ni Haring Saul? Sabi po sa Bible, may gatas ka pa sa labi. Ano? Ano ibig sabihin nun? Kung saan nakakarating si David, amusin pa pala. May gayon. Lalo na nung nauso ang mas. Hindi nagtutututbrush may mas naman daw. Hindi ho ganon. Ang ibig sabihin lang nun, batang-bata pa si David. Na-disapprove. Hindi daw pumasa. Ano pa? The fourth giant na kinaharap ni David, doubt. Doubt sa sarili, doubt ng mga tao sa paligid niya. Wala pong maniwala na kakayanin ni David ang isang higanting kagaya ni Goliath. At maaari ngayon po sa ating panahon ay may mga tao ring nagsasabi sa iyong, hindi mo kaya. Hindi mo kayang magpulis. Hindi mo kayang maging sundalo, hindi mo kayang maging engineer, hindi mo kayang mag-put up ng business, hindi mo kayang maging artista. Sinukuan na ni pastor, ikaw pa ba naman? Hindi talaga ako para doon. Alam niyo naman ang kwento, di ba? Huwag niyo nang paulit-ulit sa akin. Di ba? Maraming nagsasabi sa iyo ng gayon, at maaari ngayon nga ito na ang higanting hinaharap mo. Dahil doon sa apat na iyong nagtulong-tulong.
Ngayon, pag-uusapan natin, paano nga ba natin tatalunin yung mga giants in life? Number 1, always remember how God helped you in the past. Lagi mong alalahanin, lagi mong tandaan kung paano kang tinulungan ng Diyos nung mga nagdaan. You remember, nung huling-huling Sunday service natin, napag-usapan natin na balikan mo how God helped you. Almost yun na rin yan eh. Balikan mo at alalahanin mo ng mga tipong pag may magbabayaran na ay aalalahanin mo that the Lord provided din naman ng mga nakaraan. The same thing dyan. Si David po kaya matapang kasi binabalikan at inaalala niya kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya noon. Kung paano siyang tinulungan ni Lord. Humarap po si David kay Haring Saul. At sinabi po ni Haring Saul sa kanya, bata ka pa, anong gagawin mo? Hindi mo kaya yan. Tatalunin ka lamang yan. Yan ay simula bata, yan si Goliath ay warrior na. Samantalang ikaw, ano ka? Pastol ng mga tupa? Ano po ang isinagot ni David kay Haring Saul? 1 Samuel chapter 17 verse 37, the Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this Philistine. Ang Diyos na siyang nagligtas sa akin sa kuko ng leon at ng mga oso, ang siya ring magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong yan. Actually po, sa iba pong version, ini-highlight po doon yung salitang hindi tuli. Sa Pilisteyong hindi tuli. Bakit po big deal yung hindi tuli? Kasi po sa Israel, kaya po sila nagtutuli or nagse-circumcise kasi yun po ay tanda ng kanilang covenant with the Lord. Yun po ay tanda ng kanilang relationship sa Diyos. Ito'y tanda ng aming pagsasama. Kami ni Lord ay magkasama. Kaya mga lalaki po that time nagpapatuli. Ngayon kasi, ang nagpapacircumcise lang ay for health, cheche, bureche. Diba? Pero, ito po mga Pilisteo ay hindi tuli kasi hindi sila Israel, hindi sila Hudyo at hindi sila naniniwala sa Diyos na buhay. Kaya ang sabi po doon ni David, ililigtas din ako ng Diyos sa kamay ng Pilisteyong yan na hindi naman niya sinasamahan. Yun ang ibig sabihin. Okay? When you remember the ways that God has helped you in the past, you have confidence for the future. Pag naaalaala mo kung paano kang tinulungan ng Diyos noong una, maaalaala mo rin kung paano kang tutulungan naman ng Diyos sa hinaharap mo ngayon at sa mga susunod pa. Okay. May kikwento po ako sa inyo. Sa biyaya po ng Lord, ay nabigyan po ako ng opportunity ng mahabang time for this whole week na makapagbasa ulit ng mga libro. Ayan. Alam nyo, malaking bagay kasi kapag nakakapagbasa-basa tayo, marami tayong natututunan, marami tayong mga nalalaman. Ayan. Pero, hindi po kagaya ng mga usual kong librong nababasa ang nabasa ko this week. Hulaan nyo po kung ano ang mga nabasa ko this week. Matitindi pong mga libro. Ito po yung mga librong nabasa ko this week. Goldilocks and the Three Bears. The Gingerbread Man. Ano pa? Yan, alam ni Elis yan. Bakit? Kasi ako ay tagapag-alaga ng mga bata. At kaya puro si Elis kasi ay napakahilig magpabasa ng mga stories. Kaya maya't maya may dadalhin siya ng libro sa iyo, sasabihin, story, papa. As in, pag may hawak ka cellphone, gagananin niya yung cellphone mo, papa. Tapos pag tinignan mo na siya, may hawak na libro, iabot sa iyo, story. Ang matindi pagkakabasa mo ng isa, sasabihin mo, the end! Tuwan-tuwa ka naman ako, the end! Pag may kaharap mo yung libro, papa, story. Paulit-ulit po yun. Talaga pong napapanaginipan ko na. Nagugulat po ako pag ako'y natutulog. Parang pakaramdam ko lagi inaabutan ako ng libro. So again, ako pinagpapasalamat kay Lord sa pribilehiyong makapagbasa ng maraming libro this week. Kahit ito ipakwento nyo sa akin, kabisado ko na. Okay. Pero alam nyo, ang kagandahan lamang, ay may nakuha pa rin akong aral
At ito po ay magagamit natin ngayon dahil may matututunan tayo. May isa pong libro na ipinababasa sa akin yan lagi. Nung una ni Queen, ngayon ni Elise. Ang title po ay yung Little Life Lessons on. Yan, marami po kasi yun eh. Little Life Lessons on. At isa po sa paborito nila ay yung Little Life Lessons on Love. Yan. Tinatanong po kasi, sa lahat po ng mga nasa live, kung naririnig niyo po yon, anak ko po yon. Ayan. Kaya wala pong makapalag sa church kasi anak ni pastor. Ayan. Yan niyo po, palalagyan ko na lang po ng mas na makapal. Okay, tuloy. Little Life Lessons on Love. Yun po kasi ay kwento ng isang batang bear na nagtatanong kung ano ang love. Ayan. Tinanong niya ang tatay niya, ang nanay niya, yung mga kapatid niya. Kanya-kanya ng sagot. Pero ito nag-stick sa akin. Yung sagot ng tatay. Ayan. Flash mo nga diyan. Ba't iyan na agad? Yan. Ang tanong is, what is love? Do you know? Tapos sumagot daw yung tatay niya. Sabi daw ng tatay niya, my dad says, love is reading a bedtime story with me and reading it again and again. Yon. So, para daw sa kanya, pinakita at sinabi ng kanyang tatay na ang love daw ay yung pag binabasahan siya ng tatay niya ng bedtime story at paulit, ulit, ulit. Ayan. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, paulit, ulit, ulit. Ayan. At ayan, nilagay ko ho dyan yung title, Little Life Lessons on Love by Agnes and Salem de Besenec, 2014. Ayan. Ano meron? Sino po naniniwala dito na mahal ka ni Lord? Well, again, naniniwala ka bang mahal ka ni Lord? Amen? Kung naniniwala ka talagang mahal ka ni Lord, at nakita natin na yun daw daddy nung baby bear, ay sinasabing ang love ay yung pagbabasa ng bedtime story sa kanila kahit paulit-ulit-ulit. Kasi yun talagang ginawa ni Elise sa akin for the whole week eh. Paulit-ulit talaga yung libro. Alam naman niya eh. Pakwento mo nga eh, kaya niya ikwento yon. Hindi niyo alam maintindihan yung salita niya. Pero kaya, alam na niya. Pero bakit paulit-ulit, paulit-ulit? Kasi yun ay love. Yun ay love. Nararamdaman niya yung love. Paulit-ulit. Sabi mo nga, paulit-ulit. Okay. Alam niyo kung bakit ko to nakita at bakit ko ito nilagay dito? Ito kasi napansin ko. Rebuild na po sa marami sa atin na kapag nadidiscourage ka sa hinaharap mo at sa mga mangyayari pa sa susunod, rebuild na sa atin, alalahanin mo kung paano kang tinulungan ni Lord and it will help you. Tama ba? Sino rito yung ganon? Inaalala mo na how God helped you. And it gives you hope. Tama? It gives you hope. The next question is, after mong maalala na tinutulungan ka naman nga lagi ni Lord ng mga nakaraan, the next question is, humihingi ka ba uli ng tulong? O naalala mo lang, pero hindi ka rin naman humingi? Kasi napag-isip-isip ko eh, oo nga, naalala mo, then after, humingi ka ba ng tulong? Baka naman hindi eh. Alam niyo ang isang dahilan kung bakit merong hindi humihingi ng tulong? Nahihiya. Nahihiya. At alam niyo ba, na yung hiya ay sintomas o simbolo ng kawalang relasyon. Everybody say, ang nahihiya, walang relasyon. Diba? Bakit kapag ka mga kasama mo sa bahay o mga katropa mo o ka-close mo, hindi ka nahihiya? Hello? Diba? May kinikwento sa akin yung isang nila-life group ko ngayon na kabataan. Sabi niya, alam niyo, pastor, yung ating mga kasamang yan huy, pag kami lang, pag sa babargas na mga yan. Sabi ko siya nga, pagkasama po kayo iba tiklop Sabi ko, nahihiya pala ang yung mga yan mo, pag yan hindi na nahihiya, yun na nga hong iniisip ko. Baka daw sumubra ding bargas pag hindi na nahihiya, nakakahiya daw. Ayun. Pero yun ang punto. Yan pong hiya ay tanda ng kawalan ng relasyon. Hello?
Kaya ang mga taong nahihiyang humingi at humingi at humingi kay Lord, ay wala pa talagang maayos na relasyon sa Diyos. Yung iba kasi nakakahiya na kay Lord. Alam ko namang si Lord ay tutulong, kaya nakakahiya na. Laging tulong ng tulong si Lord, tulong ng tulong, nakakahiya na. Tapos ako naman, paulit-ulit na rin. Paulit-ulit ako nahingi ng tulong kay Lord at paulit-ulit din naman ako nagkakamali, nakakahiya na. Nakakahiya na. Diba? Pero may sasabihin ako sa inyo, church, always remember, God will never be tired in helping you. Again and again. Ano sabi ko? God will never be tired in helping you. Huwag mong iisipin o aakalain ng Diyos ay mapapagod, mananawang tumulong. Never. Never. Laging nakabukas ang kamay niyan. Sige, palakpakan mo si Lord. Laging nakabukas ang palad ni Lord. Laging ready and willing to help you. Huwag mo siyang igaya sa tao na may tendencying mapagod, magsawa, tumigil sa pagtulong. Ibahin mo si Lord. Si Lord, basta sinabihan mo, basta tinawagan mo, siya itutulong. At hindi siya mapapagod. Hindi siya mapapagod. Sabihin mo nga, hindi mapapagod si Lord na tumulong sa akin. Amen. Number 2, paano natin tatalunin yung mga higanti ng buhay na yan? Use the tools God has given you in the present. Alam niyo po ba, nung narinig ni Haring Saul kay David na, ako ay iniligtas ni Lord sa kuko ng leon at sa kuko ng oso, ililigtas din ako ni Lord sa kamay ng si Goliath na yan, na-convince po niya si Haring Saul. Na-convince ni David. Kaya sabi ni Haring Saul, sige, oo nga naman. Oo nga naman. Ikaw nga pala nga, tayo nga pala sinasama at tinutulungan ni Lord siya. Sige. Sige, ikaw ang lalaban kay Goliath. Pero kailangan ay ganito ang gagawin natin. Isusuot mo ang aking armor at gagamitin mo ang aking sword at shield. Para naman ikaw ay may laban-laban. Ayan. Pero ano ho nangyari? 1 Samuel 17:38-40. Then Saul gave David his own armor. Di sinuot ni David. Pagkasuot po ni David, siyempre, mabigat, malaki, saka hindi siya sanay. Diba? Hindi siya sanay. Ano sinabi niya? I can't go in this. He protested to Saul. I'm not used to them. So David took them up again. He picked up 5 smooth stones from a stream and put them into his shepherd's bag. Ayan. So ano napansin niya? Pinapasuot po ni Haring Saul kay David yung kanyang armor. Pero ayaw ni David. Sabi ni David, hindi ako sanay din at saka kalaki at saka anak ko. Hindi magkakaigay. Ano ibig sabihin? Alam mo ba na may design na si Lord talaga sa iyo para mapagtagumpayan mo anumang higante ng buhay na kakaharapin mo ngayon? And you don't need to copycat the ideas, the system, ng kung sino man to win your personal battle in life. Hindi mo kailangan. Hindi yung lagi, ganyan ginawa ng aking tatay, di yan. Iba ka. Sabi mo sa katabi mo, iba ako. Diba? Hindi pwede. At saka, kaya ito papaalala ko rin sa mga magulang Hindi po natin pwedeng laging sasabihin, ikukumpara yung buhay natin dati sa buhay ngayon ng mga anak natin Hindi po pwede Kasi iba ho noon, iba ngayon. Hindi natin pwedeng sasabihin pagka nagsasabi sa atin ng mga anak natin, Inay, kailangan ko na mag-upgrade ng cellphone, kailangan sa school. Ang sasabihin mo, ikaw naman talaga para-paraan na yan. Bakit ka kami noong panahon namin, hindi naman namin kailangan ng cellphone, kami na may nakatapos din ng pag-aaral. Baka masagot ka ng inyong anak na, kayo gaho ay may mga Google na ho noon. May mga Google class na gaho kayo gaho doon gaho nagsesend ng assignment ang teacher ninyo.
Ano yun? Ano sinasabi ko sa inyo, hindi nyo yun alam, hindi. Siya, dadagdagan yung aking baon dahil yun yung binabayaran din. Yeah, para-paraan eh. Kaya naman yung magulang inadadala rin minsan eh. Pero kidding aside, alam niyo po, mga magulang na kagaya ko, hindi talaga pwede. Alam, ini-imagine ko na eh, pag si Queen at si Elise na, hindi ko pwedeng ikumpara yung buhay natin ngayon sa buhay nila. Malaking iba. Malaking iba. Wala nag-amen. Parang mga bata lang ang nag-amen. Malaking iba. Hindi pwedeng, ikaw ay magtiis. Kami no'y nagtiis. Sabihin ng mga anak, tiis na nga kayo noong wala, tiis pa rin ngayong meron. Sa halip na sabihing magtiis, pwede naman sigurong, siya tayo magtipid. Hindi porket marami ay ubos-ubos. Oh, hindi yung meron na pagtitiisin mo pa. Bakit? Dahil naniniwala kang doon ka natuto noon? Iba ngayon. Naalala ko yung mga, may usapang pastor, sabi nung iba eh, para daw mas tumindi yung mga bagong pastor, ipadala rin daw sa Isla Verde. Kagaya nung una. Sabi nung isang senior pastor namin, naranasan na natin yun. Alam naman nating may maganda rin naman naging bunga. Pero iba itong mga bagong pastors natin ngayon. Sa halip na iparanas natin yung hirap sa kanila, ba't hindi natin ibigay na lamang yung lesson na natutunan natin doon sa hirap na yon? Hindi yung padaranas mo pa yung hirap, alam mo nga ang hirap. Ay, ang kwento ng mga nakaranas ng Isla Verde training ng mga pastor, ano daw, wala raw tubig doon eh. Wala rin daw power. Paano ko i-chat ang aking girlfriend ang aking girlfriend, di baka wala daw tubig. Ang ipunan daw ng tubig may kiti-kiti. Iintayin pa daw ang kiti-kiting tumining sa ilalim bago sumandok ng tubig. Parang ikado sa kiti-kiti, lubog muna, lubog. At nung lumubog na saka sasandok. Oh, ahon na uli, mamaya na uli lulubog. Ito napansin ko, dahil ito yung narinig at natutunan ko, hindi mo na kailangang iparanas yung hirap ng dati para makuha yung lesson. Nakuha nyo na yung lesson nung kayo yung una. Turo nyo na lang yung lesson. Ay kaya nga ho, pastor, ngayon iba ang bait ng mga bata kasi yung mga maaalwan, lumaki sa alwan. Alam nyo po, ito napansin ko din, sa bawat panahon, iba't iba ang struggles. At baka akala nyo lang, porkit hindi naranasan nila yung hirap natin nung una, ay wala silang kinakaharap na hirap ngayon. Meron yan. Sa ibang panahon, ibang bersyon, same hirap, same lesson. Kaya wag natin ikumpara. Ayos ka mga kabataan, ayos na kaintindihan. Ako, tontuwa naman eh. Pero hindi ibig sabihin na hindi kayo makikinig. Makinig tayo. Pastor, paulit-ulit naman paulit-ulit. That is love. That is love. Kaya paulit-ulit. Hindi napapagod. Oo nga ho, gayon ng inay talagang hindi napapagod ang bibig. That is love. Oh. Okay. Kaya kang pagpalain ng Diyos sa kung anumang meron ka ngayon. At hindi mo kailangan mag-copycat. Hindi mo kailangang, ngayon kaya nagustuhan yung mga tropa ko ng mga girlfriend nila ngayon nagpakulay ng buhok siya ako magpapakulay na din. Nakailang kulay ka na, wala pa rin nagkakagusto sa iyo. Anong ibig sabihin? Wala sa buhok. Ay nasa mukha, kayo may sabi niya. Okay. May kwento ako sa inyo. Tinapansin ko rin alam nyo, nung una, meron kayagang mga proper training sa architecture at engineering, yung mga gumawa ng mga pyramid sa Egypt. Hello? O yung mga gumawa ng mga lumang buildings, ng mga ancient actually na buildings and roads, may mga proper training and schooling kaya sila sa tingin nyo? Ha? Wala.
Pero mapapansin ninyo, libu-libong taon na ang dumaan, buo pa rin yung mga ginawa nila. Hello? Ngayon, ang susunod kong tanong nga ito, ilang taon ang civil engineering? Ha? 5 years? Ang hirap pa ng pinagdadaanan bago makapasa sa exam, bago magkalisensya. Ano? Tapos ang mga kasama niya doon, mga architect pa, mga nag-aral din. Pero ba't ang kalsada natin, taon-taon inaayos? Ha? Taon-taon inaayos. May napansin nga ako, yun inayos. Nung natapos ang eleksyon, inayos na uli. Ano ang punto? Ang punto, yung mga sinauna na gumawa ng mga buildings, etc., wala naman silang proper training, but God used them to create something na hanggang ngayon, kita natin, hinahangaan pa natin. Oh, di ba? Imagine kung yung mga taong yun that time ay nagsabi at nagintay, mag-iintay na lang kami, dumating yung panahon na may proper learning na and education about this bago kami gumawa. So, walang mangyayari sa mga buhay nila, tama ako? Alam nyo, the same thing is true ngayon. Kung ano ang nadya sa kamay mo, kaya kang pagpalain ng Diyos ngayon dyan. Yung iba kasi, ayaw kong mag-business, wala pa akong puhunan. Kailan pa? Huwag kang maghintay na magkapuhunan bago ka mag-business. Yung iba kasi ganun bago ako mag-put up ng business, kailangan may puhunan na. Hindi! Start small. If you want to be big, be small. Ito naman ang nangyayari, doon sa naghintay ng puhunan at nagkapuhunan saka nagnegosyo. They started big and they ended up small. Start small. Doon ka matututo Alam niyo, maganda example niyan, si Sandy Javier. Kilala niyo? Andox. Si Andox po nagsimula sa 12 manok na inutang. Lalo na wala talagang puhunan, utang Oh. 12 manok, tinimpla niya, the Andox style. At itininda sa tabi ng kalsada. Hulaan niyo kung ilan nang nabili. Pastor, ilan po ang nabili? Tanong mo, Pastor, ilan po ang nabili? 2. Nakaw, di bahaw pa yung 10. Pero hindi siya tumigil. Hindi siya sumuko. At yung 2 bumiling yon na nakatikim naman, to make the long story short, nagpakalat na masarap ang manok ni Javier. At yun ay yung Andox. Hanggang ngayon naman ewan ko pero para sa akin, pinakamasarap pa rin sa mga kasamahan. May mga kalaban kahit walang sauce, yung isa naman masarap pag may sauce, Andox pa rin ako. At masarap pa rin. Anong punto? Konti lang. Pinagyaman ni Lord. Binilas ni Lord. Hindi mo kailangan na mag-intay pa. Kasi kung ano man ang meron ka, design talaga ni Lord sa iyo yan para payamanin, pasaganahin at paunlarin ka. Amen? Yung iba naman na sabi, siguro pag ako'y nakapag-aaral ng ganito, saka siguro ako. Hindi na, kung anong alam mo, kung ano yung kaya mo, kung anong meron ka. Di ba? Hindi ko makakalimutan, nung nakikipag-usap si Moises kay Lord, at sabi ni Moises, Lord, hindi po ako magaling. Paano ko po ililid ang Israel? Alam niyo kung ano sinagot ni Lord sa kanya? Ito ang sinagot ni Lord sa kanya, ano ang nasa kamay mo? Ano ang hawak mo? Sabi ni Moises, Lord, paano ko mapapaniwala ang Pharaoh na ikaw talaga nag-uutos sa akin para sabihin ng mga bagay na ito? Pharaoh yun Ako, wala naman ako At sinagot uli siya ni Lord, ano ang hawak mo? Ano ang nasa kamay mo? Ano sabi ni Moises? Tungkod. Ayan ang gagamitin ko. Kaya ang Diyos po ay nagtatanong din sa ating lahat ngayon. Sa mga nag-iisip, paano ko pagtatagumpayan ang buhay na ito'y wala naman ako? Anong wala? Meron ka. Meron ka dyan sa kamay mo. Meron nilagay si Lord sa iyo. May binigay sa iyo si Lord. Marunong ka magluto, pag-igihin mo. Diba? Marunong ka mag-drawing, pag-igihin mo.
Marunong ka mang-drawing? Tigil mo. Masama din naman laging drawing. Kulayan mo naman. Yung mga ka-life group ko ha, yan, nanonood kayo ng live. Yung mga ka-life group ko, puro drawing. Kulayan nyo naman. Ano pa? Marunong ka sa, mag-video-video, mahilig ka, mag-picture. Gamitin mo. God can bless you. Ang laging ang hanap yung wala naman sa kanya. Di ka? Magaling mag-drawing, pero ayaw pagigihin ng pagdodrawing. Ang iniisip lagi, paano kaya akong popogi? Gusto kong maging artista. Wala nga ganyan. Di ang pagigihin, may kung anong meron ka. Hello? Laging panay ang TikTok. At baka daw madi-discover. Wala nga. Magaling ka sa marketing. Ditong ka. Ang problema kasi sa atin, hawak mo na, di mo pakita. Kasi kung saan ka nakatingin. Diba? Gusto nyo na naman yung linyang yon. Saan ka tumitingin, andito lang naman ako. Hindi yaon, pinag-uusapan natin. Bahala na kayo kung yun ang gusto ninyo. Hawak mo na nasa sa iyo na yung pwedeng gamitin ng Diyos para kay umunlad, para kay sumagana. Pero ibang tinitingnan mo, kaya hindi mo makita. Hello? Hello? Doon ka pagpapalain ng Diyos kasi yun ang ginawa niya sa'yo, yun ang binigay niya sa'yo. Huwag nang pilitin yung wala. Hello? Okay. Ano pa? Pantatlo. Paano mo tatalunin yung mga gulayat o higante ng buhay na nambubuli sa iyo? Ignore the dream busters. Ano ibig sabihin yan? Balik tayo kay David. Nung si David po ay naroroon nga sa battlefield, sabi ng kanyang mga kapatid, ikaw talaga? Sa halip na ang inaalagaan mo yung mga tupa natin, ikaw ay nakikisyoso dito. Uwi! Uwi sa atin! Kaya mag-alaga ng ating mga tupa. Adi si David may sumagot. Sabi ni David ako'y nandito kasi pinadalhan kayo ng tatay ng pagkain. Laging akalain ng uusyoso. Masyado kang judgmental. Ano gayaan? Nang uusyoso din yan. Ano gayaan? Sino gayaan? Naghihihiyaw na yan. Kaliit. Sabi yan, si Goliath. Nako, walang tatalo diyan. Siya nga. Hindi naman yan Israeli. Hudyo, Pilisteo yan, hindi yan sinasamahan ni Lord. Paano walang tatalo diyan? Ano sinisigaw? Sinong lalaban? Ba't walang lalaban sa inyo? Dami-dami ninyo. Kuya, ano ga? Yabang na yabang mo sa atin Laban daw. Alay, malaki yan. Malaki. Malaki nga. Wala namang pagsama ng Diyos. Bali wala laki niya. Siya, ako lalaban. Diba? Napakadali para sa kanya sabihin yun. Kasi nga revealed na revealed sa kanya siya, samahan siya ni Lord. Pero alam niyo po, ang dami-daming kumukontra sa kanya. Alam naman ninyo yung storya, yung mga kapatid. Mismo si Haring Saul, parang diskumpiyado sa kanya. Paano kung mananalo diyan? At kahit nung siya'y malapit ng maging hari at nung naging hari na, ang dami pa rin kumukontra. At nakakapanghina naman talaga sa totoo lang. Yung nagsisimula ka ba naman ng negosyo sa halip na suporta, kontra ang naririnig at natatanggap mo? Ano? Yung mga tipong gano'n, yung, alam nyo talaga, ito, magkiklik tong negosyong to. Ano yon? Yung buko, gilingin mo, sama mo yung sabaw, lagyan mo ng gatas at asukal, ilagay mo sa bote ng mineral water, butasan mo yung takip, lagyan mo ng straw, magkiklik ito. Sabi ng mga kasama, alam ko, gano'n naman yan, naglandi ka na. Ilagay mo na lang yan sa isang pitchel at bigay mo sa amin at nung kakaigi pa tayo diyan. Hindi, ito yung magiging negosyo, maganda, magkiklik ito, wala, hindi yung maniwala sa iyo. Walang naniwala. Pero pinagpatuloy. Nung nagnegosyo ngayon, kita nyo naman, magkano yung sanggayon ngayon, buko siya, pagkakamahal-mahal.
Sa tagal-tagal ng may bukot, sa tagal-tagal ng may buti, sino nakaisip sa inyo negosyuhin yun? Wala. Yun lang ang taong yun. Kita nyo click na click ngayon, miski 60 pesos yung maliit, ibili ninyo. Sino kang may mga buko rin sa inyo. Bili rin tayo no? Okay. Kakalungkot. Alam nyo si David nakaranas din yan. Sabi po sa 1 Samuel chapter 30 verse 6, David was seriously worried, for in their bitter grip for their children, his men began talking of killing him. Hindi basta siya dinidiscourage o kinukontra gusto siyang patayin. But David took strength from the Lord. Alam niyo lang kung anong advantage meron si David. Biyaya ng Diyos sa kanya. At yun ang prayer kung tayo ay magkaroon din. Sa mga pagkakataong siya ay down, sa mga pagkakataong siya ay nanghihina, siya ay humihingi at kumukuha ng kalakasan sa Diyos. So, instead of entertaining those dream busters, sino ba yung dream busters? Mga pumapatay ng pangarap. Mga mamamatay pangarap. Yan. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, mamamatay pangarap. Hindi siya yon ha, pinasabi ko lang. May mga mamamatay pangarap, yung mga lagi na kontrabulate, mga negatron, lagi na lamang, mamaya ako magpuput up na rin garden business. Wala mangyayari diyan. Siya ako po ay maggagarden na. Naku pa, wala na mangyayari diyan. Mamaya ako mag-artista na lang, dumalay. Yung wala ka talaga suutan, lagi na lang kontra. Ano? Ako po yung magpapastor na, lalo na, lumala. Diga, lagi na lang kontra. Dream busters, pumapatay ng pangarap. Meron din naman pong hindi kumukontra. Dalawang klase yan, ng dream busters. Yung isa naman, ayon lang ng ayon sa iyo. Oo rin naman ang oo. Ano, yung tipong, kumikita na ako sa aking business may nagyayaya sa akin, doon daw kami mag-meet sa casino. Gadon. Oo, tara doon, sasamahan pa kita. Pagdadrive pa kita. Baka ito na ang ating lucky day today. Siya ka. O kaya naman parang nakabenta ako kalaki ng kinita ko, ano gang magandang gawin? Bumili ka ng isang kahong garni at saka 2 andok sa ayos na. Hindi ka ako, parang kasama naman noon, unang-unang kita Sadyang gayon, celebrate. Celebrate your victories, sabi ni pastor. Gayon ga. Ginamit pa si pastor. Dinamay pa si pastor. Kaya dalawa yan, mag-iingat ka. Yung sobrang makakontra, saka yung sobrang makasige, ingat ka, balanse lang dapat. Okay. Encouraging yourself in the Lord does not mean na having a positive mental attitude. Hindi naman ibig sabihin nung kumukuha ka ng encouragement kay Lord, yung ikaw ay laging positive na lamang. Nagkakang uutang na doon sa negosyo, sasabihin mo, hindi, pagsubok lamang yan, brother, tuloy natin ang negosyong ito. Ibe-bless ni Lord yan. Pare, negative na tayo. Hindi, manampalataya ka, wala kang pananampalataya. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Yun naman nagiging matalino ka rin. Kaya nga sabi ng Bible, be wise as a serpent but be gentle as a dove. Okay. Ang ibig sabihin po nito ay, ang pagtitiwala sa Diyos, ang ibig sabihin niya ang inaasahan mo ay hindi yung sarili mong lakas, hindi yung sarili mong karunungan, kundi yung biyaya, provision, at security ni Lord. Inilalatag mo ang iyong buhay doon. Yun daw pala yung pananampalataya na sinasabi. Pero ang punto, huwag mong pagpapansinin yung mga gustong pumatay ng pangarap mo. Kasi imagine natin si David kung siya po ay nagpadala sa mga nega. Nung sinabi ng kanyang kuya, umuwi ka na sa atin. Mag-alam ka ng mga tupa. At si David ngayon nakauwi. Di baka hanggang nung mga panahong yun nagsisisigaw pa rin si Goliath at wala pa rin makalaban. O halimbawa ay nakinig siya kay Haring Saul at sinabing, bata ka pa. Di baka ika naman ni David siya, sige mga 10 years pa para lumaki-laki pa.
bago ko labanan niya si Goliath. Eh di, baka si Goliath ay 9-footer na noon. Nalaki pa rin eh. Baka nalaki pa. Di, wala rin. Malayo na lalong habulin. Maaring ikaw ay meron ng nararanasang victory ngayon. Ang tanong ko ngayon sa iyo ito, what if nagpadala ka sa mga dream busters mo nung una? Malamang hindi mo narating o nararanasan kung anong meron ka ngayon. Kaya huwag kang magpapadala dyan sa mga mamamatay pangarap na yan. Yung mga sasabihin sa iyong alaik, hindi nakapag-aral ngayon, siya, wala na, hindi ka na makakatapos. Hindi ba pwedeng pahinga lang? Di ba? Ganun yung lagi ko sinasabi sa mga kabataang nag-stop ngayon eh. Hindi ka tigil, pahinga ka lang. Kahirap kaya mag-aral. Oh, ang nahihirapan, anong kailangan? Pahinga, o di magpahinga. Sa susunod na pasukan, papasok ka na uli. Eh, mahirap nga ako mag-aral. Hindi, di magpahinga uli pag ano. Ganun. May mga nadi-discourage na kasi, ako po itambay. Hindi ka tambay, pahinga ka lang. Eh wala nga po akong trabaho. Sa ngayon! Sa susunod meron na. Mag-apply. Okay. Ito ang malalang dream buster. Ito ang malala. Yung nang-uungkat ng kahapon. Sino yung malalang dream buster? Yung nang-uungkat ng kahapon. Yung mga tipong, papaano ka pang uunlad ngayon? Eh, noon pa naman ikigay, Noon. Digay noon naman ikaw ganyan. Digay noon naman sadyang magnanakaw. Manluloko. Sadya naman ikaw walang patutunguhan ang buhay. Yan ang magagaling manira ng pangarap. Pero alam niyo po, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At ang Diyos na umiibig ay hindi natingin sa kahapon. Sabi nga nung isang love song, mahal kita maging sino ka man. Si Lord po talaga nauna doon. 1 John chapter 4 verse 16b. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. Si Lord daw po ay pag-ibig. Sabihin mo nga, si Lord ay pag-ibig. O English yun naman natin. God is love. At alam niyo bang isa sa katangian ng love ay ito? In 1 Corinthians chapter 13 verse 5, ang sabi po ron, love does not keep a record of wrongs. If our God is love, and love does not keep a record of wrongs, ibig sabihin ang Diyos, ibig sabihin ng Diyos, ay Diyos na hindi nag-uungkat, tumitingin ng mga pangit na kahapon natin. Amen? Kung may mga dream busters na nagsasabing, nako, pangit na kahapon, hindi ka nag-aaral ng maayos noon, ay hindi ka talaga uunlad sa buhay ngayon. O hindi ka nagpakaigi noon, hindi ka talaga uunlad ngayon. O hindi ka naging magalang sa mga magulang mo, kaya wala talaga nangyayari sa'yo, karma na yan. Ang Diyos po hindi ganyan. Di ba? Si Lord po ay hindi hysterical at historical. Meron ganun, di ba? Yung pagka yung girlfriend, nag-away kayo, tapos hysterical. Ikaw na! Tapos after ng hysterical, historical naman. Alam ko, baka chinachat mo pa yung ex mo. Ayan. Hysterical, historical. Ayan. O, mga boys, baka may mga history tayo dyan. Kaya nagiging historical sila. Anyway, si Lord ay hindi ganon. Amen? Si Lord hindi ganon. Hindi niya uungkatin yung mga nangyari kahapon. Nung inihingi mo yun ng sorry, pinatawad ka na ni Lord, goods ka na kay Lord. Amen? At ibe-bless ka niya. Hindi niya uungkatin na masasama nangyari noon. Hindi niya uungkatin yung mga nagawa mo noon. Amen? May sasabihin ako sa inyo. God is love, and love does not keep record of wrongs. Kaya wag mag-alala, hindi nag-i-screenshot si Lord. Okay? Hindi nag-i-screenshot si Lord. Baka kasi yung iba natatakot ka eh.
Baka may mga nakatagong screenshot si Lord. At kaya yun ang gagamitin niya para pabagsakin ako. Church, ang plano ni Lord sa iyo is to give you hope in the future. Plans to prosper you and not to harm you. Kung may plano ang Diyos to harm you, mag-iipon siya ng screenshot against you. Pero walang plano si Lord na masama sa atin, lahat mabuti. Amen ba? Kaya huwag kang mag-alala, hindi nag-i-screenshot si Lord. Amen? Yung iba hindi nyo alam? Hindi nyo alam. Actually, pan last Sunday pa sana yan, binagyo lang eh. Okay. Na-screenshot nyo na? Number 4. Huling bagay na dapat ginagawa mo para mapagtagumpayan mo ang mga higante ng buhay. Expect God to help you for His glory. Everybody say, expect. Kasi kahit gawin mo yung tatlong nauna, kung hindi ka mag-e-expect kay God, una, baka wala mangyari. Padalawa, baka may nangyari na hindi ka pa aware kasi hindi ka naman nag-expect. Hello? So, expect. Tingnan nyo kung ano sabi ni David. Si David kasi, hindi siya nagpadala sa mga sa mga dreambusters. So, ano ginawa niya? Nagpatuloy siya sa battlefield, hinarap niya si Goliath. Ito po ang sinabi niya. 1 Samuel chapter 17 verses 45 to 46. Tulungan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3, go. You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty. Next. This day, the Lord will deliver you into my hands. Everybody say, this day, the Lord will deliver you into my hands. Minsan pa, sabihin ulit natin, this day, the Lord will deliver you into my hands. Itutuloy ko na lang yung pagbabasa ha. And the whole world will know that there is a God in Israel. Ano napansin ninyo sa mga linyahan ni David? Ito napansin ko. Nag-e-expect si David. Nag-e-expect siya, hindi sa gagawin niya, kundi sa gagawin ni Lord. Yung iba kasi, ang expectation ganitong klase eh. Nag-e-expect na uuwi ang tiyang galing ng Canada at di may padala. Yun ang expectation. O nag-e-expect na sumweldo na ang tatay, siya. Mamaya may Christmas bonus pa. May 13th month. Yan ang ine-expect. Di ba masama? Huwag lang masyado. Pero kung meron kang pagbubuhusan ng expectation mo, siguraduhin mong sa Diyos yun. Sa Diyos tayo mag-expect. Mag-expect kang may gagawin si Lord. Lalo na kapag may kinakaharap kang mga giants in life, expect na may gagawin ng Diyos. Ano uli ang sabi ni David? This day, the Lord will deliver you into my hands. Nangyari na ba? Hindi pa eh. May will eh. Will. Diba? Anong tense yan? Past tense, present tense, future tense. Will. Diba? Kaya maganda rito sa church, may grammar pa. Mangyayari pa lang. Nung bang sinasabi ito ni David, talo na niya si Goliath? Hindi pa. Alam niyo, hindi natin basta masakyan kasi alam na natin ang istorya. Maliliit pa lang tayo, alam na natin na tinalo ni David si Goliath. Alam na natin Pero imagine niyo nung unang panahong yun, nung bago pa ito isulat. Hindi pa nangyayari. Kabadong-kabado ang mga tao, hindi si David. Kabado-kabado sila, hindi nila alam. Pero ano sabi ni David? Ikaw, ibibigay ka ng Diyos sa akin, ngayon sa akin. Tatalunin kita. Nangyari na? Hindi pa. Pero yun ang ine-expect. Church, ang imimit lang ni Lord ay kung anong ine-expect mo sa Kanya. So kung wala kang ine-expect, anong imimit ng Diyos? Ano sabi ni Paul? And my God shall supply all your needs.
O version ni Pastor, and my God shall meet your expectation. Kung ano lang ang ine-expect mo, church, yun lang ang imimit ni Lord. Ang problema, pag wala kang ine-expect, anong imimit niya? May ine-expect ka pa ba sa Diyos? O kamot may na lang lagi ang prayer mo, Lord, your will be done. Hindi naman masama. Pero mag-expect ka. Humingi ka. Umasa ka. Baka kaya laging ang dali-dali tayong talunin ng mga higante ng buhay natin kasi wala ka nang ine-expect sa Diyos. Hindi masama na hiramin o hingin natin ang linyang ito. This day, the Lord will deliver you into my hands. Anong pinagpe-pray mo? Anong hinihangad mo? Anong ine-expect mo kay Lord? Alam niyo, nakakita ako nung isang araw uli ng RAV4 na Royal Blue. Alam niyo kung ano sinabi ko doon sa RAV4 na Royal Blue? Pakinggan niyo. Ito sinabi ko. This day, the Lord will deliver you into my hands. Pastor, may RAV4 na kayo. Dini-deliver na. Ha. Pastor, kailan ang dating? Ba't ang dami mong tanong? Parang hindi ka naniniwala. Basta dinideliver na? Ay, hindi ko alam kung kailan ang dating. Basta dinideliver na. Oo. Alam nyo, Pastor, wala pa naman eh. Wala. Ako may lamang sa inyo. Ano yon? Ako may ine-expect. At ang may ine-expect, may matatanggap. Ang walang ine-expect, walang patatanggap. Anong expectation ni David? That the Lord will deliver Goliath into his hands, and that happened. Ano nangyari? Tinalo niya si Goliath. Pagkakalaking iyon, pinugutan niya ng ulo. Ikaw, ako, ang napugutan ko pa lang ng ulo, manok. Sabi sa akin, gilitan, pinutol ko ang ulo para sigurado. Kaya pati karna may walang ulo. Creepy. Ikaw, anong ina-expect mo? Mag-expect ka. Para magtagumpay ka. Ala, bahala na po si Lord sa akin. Bahala ka na nga. Di basta ikibuhay. Hirap naman ng basta buhay. Tama na yan. Nahit na objective. Let's stand up. Tayo. Iba't iba ang kinakaharap nyo ngayon. Giants ng buhay. It could be poverty. It could be luck. It could be confidence issues. It could be meron kang iniintay. It could be promotion, may ina-applyan ka, I don't know. Maaring ang kinakaharap mo ngayon ay ano na mangyayari sa pagpasok mo kasi natanggap mo na yung mga test papers mo. Ay talagang higante. Or maybe health issues. Hindi ko alam kung ano ang kinakaharap mo, pero isa ang sinisigurado ko. Pare-pareho lang yan. Pare-pareho lang yan. May common denominator sila, church. At ano yun? Lahat sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos na sinasamba mo. Ano sabi ko? Lahat sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos na sinasamba mo. Sapagkat wala namang tataas pa sa Diyos. At kung lahat yan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, marapat lamang na wala kang ibang asahan kundi ang Diyos. So this time, kagaya ng naginawa ni David, church, we will expect na anuman yung giants ng buhay mo, the Lord will deliver them into your hands this day. Ano sabi ko? That this day, the Lord will deliver those giants ng buhay mo in your hands. Today.
So, pwede ba? Ay, may i-deliver daw sa iyo si Lord. I want you to open up your hands. Come on, bukas mo yung mga palad. Tanda na ikaw ay nag-e-expect na tatanggap. At habang nakabukas yung mga palad mo, maging yung mga nasa live, I am encouraging you to do this. Habang nakabukas yung mga palad natin, and as you close your eyes, ilapit mo kay Lord ngayon yung mga giants ng buhay na kinakaharap mo. Come on. Ano ba yan? Addiction ba yan? Poverty? Kakulangan? Or maybe you are asking God for something else. Business? Sariling bahay? Sariling lupa? I don't know. Breakthrough? O nahihirapan ka sa trabaho, sa negosyo, nahihirapan ka sa sitwasyon mo? It could be the giant ng buhay mo. So habang nakapikit tayo, ilapit mo kay Lord ng mga yan at sabihin mo, Lord, ito po ang mga giants ng buhay ko. Ito po ang mga kinakaharap ko ngayon. Lord, nung mga nakaraang araw, nakikita ko kung gaano sila kahirap, kung gaano sila ka-unreachable, kung gaano silang kabigat. Pero ngayon pong umaga, na napaalalahanan kami na meron kaming Ama sa langit na hindi mapapagod na tumulong sa amin. Hindi nang uhusga at hindi tinitingnan yung mga pagkakamali namin nung una. Ngayon na nakikita namin at ang naha-highlight na sa amin ay ikaw, Lord. Mas nakikita namin kung gaano ka kalaki. Mas nakikita namin kung gaano ka kalakas. Lord, we pray. Ano man po yung mga giants ng buhay namin ngayon. Oh, we pray, O Lord, that this day, you will deliver them into our hands. Tatalunin namin sila. Dudurugin namin sila. Mapapagtagumpayan namin sila. Oh, we pray, O Lord, that this day, you will deliver them in our hands. Everybody say, this day, the Lord will deliver you into my hands. O again, sabihin mo, dyan sa giant na nambubuli sa buhay mo, yang giant, yang higante ng buhay mong kinakaharap mo ngayon, sabihin mo, kausapin mo, sabihin mo, this day, the Lord will deliver you into my hands. Pwede ba buhayin natin ang mga ilaw? And I want you to get a partner. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pwede yung hindi mo kasama pumunta rito sa church. Yung hindi mo kasamang pumunta rito sa church. Come on. Go, go, go. Get a partner. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yung hindi mo kasamang pumunta rito sa church, let's do this quick. At ito ang gagawin mo. Pwede bang sabihin mo dyan sa partner mong yan na kayang-kaya ni Lord na ibigay sa kanya ang katagumpayan dyan sa giant na kinakaharap niya, and you will do and yung partner naman will do the same. Ano, kung kaya mong sabihin sa kanya yung specific giant in life, pwede mong i-share, and then right after, you pray for one another. Go, you pray for one another. You pray, Lord, ilalapit ko po sa inyo ang bawat isa. Hayaan niyo pong maging pagpapala kami sa bawat isa ngayon as we pray for one another. And Lord, I pray sa lahat ng mga nasa live. Bless them, O God. And I pray na kayo po ang patuloy na magpakita sa kanila
na ikaw, O Diyos, ang siyang magbibigay, magdi-deliver sa kanila sa lahat ng mga giants ng buhay nila. Ang katagumpayan po ang ipararanas ninyo sa buhay nila at sa bawat isang naririto ngayon, in Jesus' name. Amen. Sige po, palakpakan natin si Jesus. Yung po mga tapos na, you can sit down. Pwede na po maupo yung tapos na. Yung wala pang ginagawa, wala pa rin partner, humanap kayo ng partner. God bless you.